Sa harap ng puntod ng aking ama, ako, si Isabel Reyes, at si Antonio Ramos ay tapos na bilang mag-asawa. Walang ugnayan na. Si Antonio Ramos ay hindi na ang inyong pinuno. Mula ngayon, lahat ng gawain ng hukbo ay ako, si Isabel Reyes, ang magpapatakbo. Opo! Opo, senyorita! Ikaw ang unang sumira. Sa aming lanta ang pag-ibig. Huwag kang magalit kung bawiin ko lahat ng nakuha mo sa akin. Senyorita! Senyorita, maganda ang klima sa timog. Akala ko, matagal ka pa ron. 1 buwan lang ay sapat na. Matagal na akong walang Antonio. Panahon na bumalik. Opo, si Commander pag nalaman na bumalik ka na at may dala kang regalo, masasaya pa kaysa nanalo sa laban. Senyorita, parang nakita ko si Commander pumunta sa opisina nyo. Magpatuloy ka na. Opo, umalis na po ako. Magulat ako mamaya. Commander, ganyan po ba? Ama, ganyan lang pala kadali. Ang baril na ito, pag nakita ni Antonio, sigurado magugulat siya. Salamat po, Commander, sa pagturo. Magaling ka naman eh. Isabel, umuwi ka na pala. Bakit hindi ka tumawag muna? Pupuntahan sana kita. Antonio, sino siya? Bakit siya nandito sa opisina ko? Kayong dalawa ang mag-asawa? Narinig ko na ikaw ang perpektong asawa. Sayang, mahina ang katawan. Palaging nasa bahay, bihira makita. Hindi tulad ko, nag-aral sa ibang bansa, kailangan magtrabaho. Nandito kayo ngayon, para mas malakas ka na ngayon. Tinanong kita. Sino siya? Siya si Lieutenant Marina Cruz. Pinagsikapan ko, makuha siya rito. Siya ang tulong sa pagbabago ng sistema. Ang lumang sistema ay bulok. Malakas ang loob ng commander ito, ang gusto ng lahat. Baguhin? Mula ngayon, ang mga gawain ito, amin ang asikasuhin. Ikaw, magpahinga ka na lang. Okay, wala ka nang gagawin dito. Gawin ang sinabi ko. Opo, Commander. Wait lang. Antonio, suot niya ang pulsera ko. Walang malaking bagay. Ilang araw na ang nakalipas, kasama ako ni Lieutenant Cruz sa isang importanteng party. Walang bagay na alahas, kaya ipinahiram ko muna. Pampaganda lang. Pampaganda lang? Ang regalo mo sa akin para sa anibersaryo, ipinahira mo sa ibang babae? Pasensya na, madam. Huwag po kayong magalit. Hindi ko alam na sa inyo ito. Ilalagay ko na po. Bagay lang yan. Bakit ka nagagalit? Kung hindi si Lieutenant Cruz, sakit ng tiyan ko. Siya ka naman, ang asawa ni Antonio, kailangan pa ng alahas. May nagawa, dapat may gantimpala. Panatilihin mo. Salamat, Commander. Okay na, ngayong taon, bilan kitang mas magandang alahas. Antonio, ikaw! Bakit nandito ang larawan niya? Nasaan ang medalya ko? Nasaan ang medalya ko? Madam, anong medalya? Ah, yung lumang papel? Huwag ka na magsalita. Huwag ka nang magsalita. Nagtatanong ako, yung dati kong certificate dito? Madam, nandito lahat.
Sino nagbigay sa'yo ng karapatan? Sino nagbigay ng lakas ng loob na gawin mo ito? Pasensya na, madam. Akala ko ito ay lumang papel na walang halaga. Kaya, itinapon ko na lang. Lumang papel? Lieutenant Cruz, makinig ka. Medalya ng katapangan ito. Sa laban 5 taon na ang nakalipas, nakulong tayo 3 araw at gabi. Ako, si Isabel Reyes, ang nagbigay ng diskarte. Kaya natin na ibalik ang laban na tiyak na pagkatalo. Ang laban na tiyak na pagkatalo. Ito ay binigay mismo ng Field Marshal. At ikaw, sino ka ba? Nasabihin mong basura ito? Antonio, ikaw ang sumagot. Basura ba ito? Sige na, Isabel. Yung mga lumang bagay na, bakit mo pa pinapalaki? Tsaka, hindi naman sinasadya ni Lieutenant Cruz. Madam, hindi ko sinasadya. Si Commander ang nagsabi na ayusin ko. Ang nagsabi na ayusin ko. Ang ayos mo. Pinalitan mo lang ang gamit ko. Sabi ni Commander, ibibigay niya sa akin ng opisina. Antonio, ikaw ang sumagot. Ano ang ibig sabihin niya? Sige na, Isabel. Relax ka lang. Mahina ka kasi, madalas wala ka. Sayang na nga opisina. Busy si Lieutenant Cruz. Malapit sa akin, mas madaling magtrabaho. Tsaka, hindi naman nawala. Nalipat lang ang lugar. Kumayo mo, sa bahay natin. Gagawa ko ng mas malaki at mas magandang silid para ilagay sila doon. Okay ba? Hindi! Akin pa rin ang lugar na ito. Sino siya? Agad na ayusin ang gamit mo. Akrimabas. Madam, huwag po kayong magalit. Ako nagkamali. Pasensya na po. Aalis na po ako. Madam, huwag po kayong mag-away dahil sa akin. Lieutenant Cruz, nag-aral ka sa ibang bansa para lang matutong mang-away at magsalita ng may patama? Ang respeto at paggalang ay nakalimutan mo na. Ang tapang mong hawakan ang aking gamit at mang-away. Lieutenant Garcia, Senyorita! palayasin siya. Abisuhan ng HR. Tanggalin siya sa trabaho. Huwag siyang papasukin dito. Halika na, Miss Cruz. Madam, nagkamali po ako. Agad ko pong ibabalik ang mga gamit ninyo. Huwag po ninyong paalisin ako. Agad kayo umalis! Commander! Isabel! HQ ito! Hindi lugar para magbalupit. Si Marina Cruz ang aking lieutenant. Kailangan ng aking pirma para tanggalin siya. Ano? Gusto mong ipakita sa kanila na kontra ka sa akin? Hindi kontra. Gusto kitang sundin ang batas. Lieutenant Garcia, gawin ang utos. Isabel Reyes! Agad kayo umalis! Commander! Isabel, kailan ka naging ganito? Palaban, walang pagpapatawad. Ako ang nagbago. Mahusay si Lieutenant Cruz. Nung wala ka, malaki ang tulong niya sa akin. Ngayon, dahil ang ayaw mo, papatalsikin mo siya. Paano mo ako itinatrato? Antonio, si Isabel ang aking iniisip. Magpanumpa ka. Alagaan mo siya. Huwag mong saktan. Don Manuel, ako si Antonio Ramos. Ay manumpa na. Ingatan si Isabel. Kung hindi, mabibigo ako. Ang selyo ay dito. Ang selyo ay dito. Alagaan mo siya. Ano? Si Lieutenant Cruz ay napakahalaga sa iyo. Bakit mo sinasabi yan? Ang sinasabi ko ay ngayon, para lumakas ang HQ, kailangan natin ng tulad ni Lieutenant Cruz. May bagong kaalaman at malawak ang pananaw. Sa tingin mo ba ngayon ay dahil pa rin sa pangalan ng Reyes ang lahat ng ito? Ako ang dahilan at ang mga bagong talino na aking kinuha. Mula ngayon, manatili ka na lang sa bahay bilang asawa ng Commander. Wala kang ginagawa. Huwag ka na bumalik dito. Antonio, nagkamali ka ba ng alaala? Reyes Battalion ito. Itinayo ito ni Don Manuel. Walang sinuman ang makakapagpasiya sa akin. Kahit ikaw man. Gagamitin mo ito laban sa akin? Gamit ang pangalan ng Reyes para ipahiya ako? Hindi kita pinipilit. Hindi kita ipinapahiya. Dinala mo ang emosyon mo. Ang hindi nakakapaghiwalay ay ikaw. Ako ang walang disiplina.
Ikaw ang hindi makausap at mahigpit sa lumang kaugalian. Sapat na! Antonio, pagod na ako. Hindi ko gustong mag-away pa dahil sa kanya. Fine. Ikaw na mayon. Pero tandaan mo, sa aking headquarters, may batas ako. Bilisan! Anong hinihintay? Bilisan! Bilisan! Tigil! Huwag gumalaw! Tigil ka! Huwag tumakbo! Tigil! Tigil! Commander! Tulong, Commander! Kinuha nila ako sa hagdanan! Gustong gaasahin ako! Hindi po, Commander! Walang hiya! Magawa ito sa headquarters, sang-ayon sa batas. Barilin ang lahat ng mananakit ng babae. Commander, hindi! Hindi silang may kasalanan! Hindi silang may kasalanan! Si Madam, gusto ni Madam gawin sa akin. Sila ay sumusunod lang. Isabel Reyes. Walang awa. Umalis! 20 latigo para sa inyo! Opo, Commander. Huwag matakot. Si Isabel ay lalong walang hiya. Manatili ka muna sa Intel. Huwag mag-alala. Magkakaroon ka ng hustisya. Senyorita, hindi maganda ang iyong mukha. Napagod ka sa biyahe. Umuwi muna at magpahinga? Hindi na. Matagal na kasi akong hindi umuwi. Samahan mo ako sa silid-aralan. Opo. Sino ang humawak ng espada ni Don Manuel? Tito Ramon, sino ang pumasok sa silid-aralan? Senyorita, walang utos ninyo. Walang mapupumilit pumasok. Ngunit ilang araw nang nakalipas, dinalaw ni Antonio kasama si Lieutenant Cruz. Antonio, Marina, Commander Reyes, ako si Antonio Ramos. Hindi ko sasaktan si Isabel. Aalagaan ko siya habang buhay. Papayagan niyo po kami. Itay. Isabel! Itay, sa buong buhay ko, si Antonio lang ang pakakasalan ko. Kung hindi niyo ako papayagan, papatayin ko ang sarili ko sa harap niyo. Ikaw! Ay... Commander, kailangan nating umatras! Unang linya na tayo! Delikado na! Hindi pwede. Umatras tayo, tapos na. Nawala ang tagiliran ni Antonio. Kung mawala pa ito, magwawasak ang labanan. Kailangan kong ipagtanggol. Senyorita, walang husay si Commander Ramos. Kahit itama mo ang gawa niya, huwag mong ipagpalit ang iyong buhay. Hindi pwede. Kailangan kong ipagtanggol ang linya. Miss Reyes, ang sakit na iyong baga ay nagsimula nung nasugatan ka ng shrapnel sa labanan. Kailangan mong magpahinga. Huwag kang magpapastress. Hindi pwede. Stable pala ang labanan. Kailangan nila ako. Ngayon, ay hindi pa panahon para magpahinga. Itay, nakikita mo ba? Ganito ang kapalit ng iyong ipinundar sa pamamagitan ng aking kabataan. Ang kapalit. Itay, nung ako ay bata, mali ba ang aking pinili? Senyorita, para sa HR,
pinakabagong kopya ng appointment. Si Commander Ramos binawi ang posisyon ni Marina Cruz at in-promote siya bilang Special Coordinator. Ang lahat ng classified documents ay pipirmahan niya. Ano? Handang sasakyan. Saan si Antonio? Senyorita, si Commander Ramos at Marina pumunta sa labas ng bayan, sa iyong pribadong stables. Sa aking stables? Opo. Hindi ko akalain na si Madam, na mukhang mahinhin, ay may ganitong magarang stables. Siya ay isang mahinang senyorita. Walang ginagawa kundi mga libangan lang para lang mag-abang ng oras. Commander, dahil ang stables na ito ay pinaghirapan ni Madam, pwede ko ba talaga pumili ng kahit anong kabayo? Akin na ang kanya. Pinahiya ka niya ngayon. Maglibang ka dito sa pagsakay. Pumili ka ng gusto mo. Pumili ka ng gusto mo. Commander, ikaw talaga! Magandang kulay nito. Itong kabayo na lang. Magaling ka pumili. Ang pangalan niya ay Bagwis. Siyang pinuno dito. Ilabas mo siya! Commander, si Bagwis ay alagang ng senyorita. May utak siya. Maliban kay senyorita, walang kilala. Tsaka, mabilis ang ulo. Baka masaktan si Miss. Hindi bang kabayo para sakyan? Bakit ako hindi pwede? Commander, ayos lang. Parang hindi ako karapat-dapat. Walang kwenta! Umalis ka na! Magmura ka pa! Ipapalayas kita! Opo. Commander, kahit kabayo ay pinahihirapan ako. Walang utak na hayop! Kailangan mong disiplinahin! Walang takot! Go! Kunin ang gamot at tamayin ang ulo! Kitang-kita ang pangmatigas! Commander, wag po! Si Bagwis ay buhay ni senyorita! Wag pong ipainom! Commander, tingnan mo ang matanda. Matapang siya kay Madam. Hayaan na lang natin. Si Madam, asawa mo pa rin siya. Anak ng matandang pinuno. Kung sakaling may mangyari, malaman ng matatanda, baka magulo. Walang problema. Ngayon, nasa akin ang kapangyarihan. Ang buong hukbo ay sumusunod lang sa akin. Tungkol sa kanya, walang pangalan. Walang pangalan. Walang asawang protektahan. Isang babae na walang lahat. Magwala man, magalit man, hindi siya makakagawa ng gulo. Hindi mo naiintindihan? Ha? O ayaw mo na mabuhay? Bilisan! Kung hindi, ipapainom ko sa'yo! Opo! Commander! Sapat na! Hindi kakayanin ni Bagwis! Commander! Katulad ng amo mo, matigas ba ang ulo? Kitang-kita ang pagmatigas! Ano ang ginagawa ninyo? Bagwis! Hang in there! Bagwis! Anong ginawa ninyo kay Bagwis? Senyorita, salamat dumating ka! Malapit nang gumigay si Bagwis! Bagwis, anong nangyari? Ano ba talagang nangyari? Senyorita, ako'y walang kwenta. Sabi ni Commander, matigas ang ulo ni Bagwis, nagbangga kay Miss Cruz. Kaya pinainom ni Commander nung gamot. Hinainom? Bagwis? Bagwis, laban lang! Ama, sabi ng alalay, hindi ka makakauwi ngayon. Isabel, tingnan mo. Ang kabayong gusto mo.
Hindi ako palagi nandyan. Mula ngayon, si Bagus na ang mag-aalaga sa'yo. Bagwis! Hanapin ang doktor ni Bagwis! 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 Huwag kang magpikit! Huwag kang matulog! Huwag kang mamatay! Bagwis! Hindi ko rin nakalain na konting gamot lang patay na siya. Huwag ka nang umiyak. Bibili na lang ako ng bago. Isabel, nabaliw ka na! Ilagay mo ang baril! Antonio! Bagwis ang kasama ko. Siya ang naiwan ng aking ama. Alam mo yan? Pinatay mo pa rin siya. Kabayo lang naman yan. Nagbangga kay Marina. Gusto ko lang silipin. Nagbangga? Kaya dapat pamatay si Bagwis? Si Bagwis ang pamilya ko. Ang kaibigan ko. Pinatay mo siya. Ipagbabayad ko ang buhay mo. Commander, tulungan mo ako! Isabel, tingnan mo ang iyong itsura. Walang pagka-commander's wife. Ilagay mo ang baril. Oo nga, madam. Matanda na ang kabayo mo. Para dumating ang bago, dapat na wala ang luma. Sumilansa ka! Ngayon, ipagbabayad ko ang buhay mo para kay Bagwis. Senyorita! Isabel, tapos ka na ba magwala? Kitang-kita ang pagkawala mo. Simula nang umuwi ka, hindi ka tumahimik kahit sandali. Palaging gumagawa ng gulo. Binababoy mo ang aking pangalan. Antonio? Ano ang sinabi mo? Siya ang pumatay kay Bagwis. Ngayon, ikaw pa ang magsisisi sa akin. Sumito ka! Kitang-kitang pagyayabang mo! Walang kahit anong katanghiyan ng commander's wife. Umuwi ka ngayon mismo, magpagsisisi ka! Walang utos ko, huwag kang lumabas ng bahay! Antonio! Kung pipilitin mong dalhin siya ngayon, palang araw. Huwag mong sisihin ako kung walang awa. Isabel, ako ang may hawak ng Pinuno's residence. Huwag kang magpakatanga. Manatili ka sa loob ng bahay para manatili kang bilang iyong asawa. Kung hindi... Madam, huwag kang masyadong magalit. Matanda na si Bagwis. Siguro, oras na niya. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko para kay Commander, hanapin sa buong Hilaga. Hanapin ang pinakamabait na kabayo para sa iyo. Ang dami mong sinabi. Alis! Senyorita, ang iyong sugat. Alalahanin mo kung siya ay nataksil. Ang hawak mo ay ang lahat. Antonio, ako ang nagtulak para maabot mo ang tuktok. Ganyan lang ang ituturing mo sa akin? Dahil nakalimutan mo ang ating pangako. Sa pag-itan natin, tapos na. Ipasa ang utos. Ipabatid sa lahat. Buong umaga, magtipon sa conference room. Papatalsikin ko si Antonio. Si Antonio ay hindi na kayong pinuno. Ipabatid nyo. Bukas, magkakaroon ng pulong. Ilalahad natin ang kanyang kasalanan. Ilantad lahat. Tanggalin siya. Opo! Senyorita, ang mga gamit ni Antonio ay naayos na ayon sa utos nyo. Natagpuan ito sa silid-aralan. May ilang bagay na hindi pag-aari ng sinumang babae dito. Commander, walang pahinga sa gawain. Nalulungkot ako. Sa sitwasyon na yon, ang lumang kaalaman ay hindi makakatulong. Gusto kong maging bagong katuwang nyo. Sabi mo, Ama, ang sandalan ay babagsak. Sa huli, tanging sarili lang ang maaasahan. Masyado akong mapagtiwala. Binigay ko ang lahat ng tiwala at pag-ibig sa isang lalaki. Nabigo ako sa iyong aral. Matiwala po. Alam ko na ang gagawin ko. Tito Ramon,
Itapon ang mga basura sa labas ng bahay, Reyes. Opo. Lieutenant Garcia, ilang oras pa ang kulong? Senyorita, mag-uumpisa ng 3 ng hapon. May 4 na oras pa. Sa tamang oras? Ako mismo ang magpapatalsik kay Antonio. Ano sabi mo? Isabel, bakit mo nilalagay ang mga gamit ko dito? Basura na to, itapon. Para lang magpakitang gila sa charity. Ang babae kasi, mahilig sa pangalan. Okay, kung gusto mo. Basta manatili ka lang sa bahay at maging mabuting asawa. Ang mga gamit na to, gawin mo ang gusto mo. Sabi ko nga, dapat tularan mo si Lieutenant Cruz. Nag-aral siya sa ibang bansa, maraming alam at bukas ang isip. Para hindi ka mag-isip ng kung ano-ano at magpanggap. Antonio! Okay ka lang? Sinabi ko na nga, mahina ang katawan mo. Dapat magpahinga ka lang. Ako na, bahala sa labas. Senyorita, si President Santos nagpadala ng imbitasyon para sa charity ball. Nag-promise ako kay President Santos. Hindi ako pwede mag-back out. 4 na oras pa bago magsimula. Sapat na ang oras. Isabel, huwag kang magtampo. Bagaman pinapahinto ka dito, si President Santos ay pangunahing negosyante at kaibigan ng ama mo. Kailangan nating bigyan ng respeto. Halika, sasamahan kita. Sabihin kay President Santos na darating ako on time. Opo. Manong, tawag ni Lieutenant Cruz. Sabi, pumutok ang tubo. Baha na sa buong bahay. Pinaabot na tulungan siya. Sabihin mo sa kanya, darating ako. Punta ka muna sa ball. Susunod ako. Wait, ang headquarters, kailan naging kulang sa tao? Para sa tubo lang, kailangan mo pa gawin. Isabel, mahalaga si Marina sa HQ. Babae pa siya. Nag-iisa siya dito. Hindi nakilalang lugar. Sino ang hahanapin niya kundi ako? Gusto mo bang tawanan siya? Mag-isip ka naman. Susunod ako. Wait, primahan mo muna. Sa ngalan ng HQ, mag-donate tayo ng mga gamit. Kailangan ng pirma mo. Sa susunod, ang mga gawa-gawang ay huwag mo na sabihin sa akin. Ikaw na bahala dyan. Dahil kay Marina, wala ka man lang, tiyaga tingnan. Ang pirma mong ito, sana hindi ka magsisi. Ay publish na sa Hilagang Bayan Times. Gusto kong makita ng lahat ang paghihiwalay natin. Antonio, ang ating pagsasama ay tapos na. Tito Santos. Si Isabel na. Hayaan akong tingnan. Maganda ang kulay. Mas magaling kaysa dati. Tito Santos, lagi niyo po akong pinupuri. Ang tagumpay ng last charity drive ay dahil sa tulong niyo. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan niyo. Di mo na kailangan magpasalamat. Bakit hindi kasama si Antonio? Commander Ramos. Commander Ramos. Sino po ito? Parang hindi ko siya naimbitahan. 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 Siya si Marina Cruz, Lieutenant Cruz. Magaling ka profesional. Siya ang aking pinakamagaling na katulong. President Santos, kilala na kita. Over na po ni Commander. Ginagawa ko lang ang makakaya para tulungan siya. Isabel, Antonio, mag-enjoy kayo. Pupunta muna ako batiin ang mga kaibigan. Sumigaw lang kayo kung kailangan niyo ako. Tito Santos, gawin niyo muna ang trabaho niyo. Madam, nandito din po kayo. Akala ko hindi kayo magaling. Akala ko magpapahinga kayo. Akala ko lang pala. Natatakot ako na mag-isa lang si Commander. Antonio, anong okasyon ito? Bakit mo siya dinala? Isabel, party lang naman ito. Bakit ka masyadong umarte? Madam, bakit kayo galit? Nandito ako. Dahil kailangan ako ni Commander.
Sumabog ang tubo ni Marina. Walang matuluyan. Ginawa ko lang, dala siya sa party para makilala ka niya, para madali ang trabaho. Pwede bang maging bukas ang isip mo? Antonio, sa imbitasyon, tayo lang ang imbitado. Saan galing ang pangatlo? Madam, hindi po bagay ang sinabi niyo. Sa halip na mag-alala sa maliliit na bagay, alalahanin ang pangarap ni Commander. Since I upset you, Commander, I'll go home now. So you won't get mad. Saan ka pupunta? Walang kakilala si Marina. Bilang kanyang amo, anong masama sa pag-alaga? Dinala ko lang siya. Sa party lang naman. Pinagsilosan mo pa. Walang pinag-aralan. Ang mga narito ay kilalang tao ng Hilaga. Bilang Senyorita Reyes, nag-iingat ako sa aking kilos. Antonio, pinasuot mo siya ng gown ko, nakahawak sa braso mo, at nakaupo sa harap ko. But, ang sinasabi mong decent. Basang-basa kasi damit ko. Kaya kinuha ko lang sa mga damit ni Commander. Hindi ko alam na sa'yo ito. Isabel, tama na. Isang gamikang yan. Ako ang pinasuot sa kanya. Bakit ka ba namingilabot? Antonio, ikaw talaga'y nakakasuka. Ginamit mo ang akin para lapitan siya. At gusto mo akong ngumiti? Sa tingin mo, gusto ko lang ang gown? Pinapaalala ko lang. Huwag kalimutan ang iyong lugar. Si Lieutenant Cruz ay masamang tao. Nagsuot ng damit ng iba? Nakahawak sa asawa ng iba. Walang hiya. Ang babae nag-aral sa ibang bansa. Ito lang ang natutunan. Ang galing naman. Commander, matagal akong nag-aral sa ibang bansa. Pinapasok ako sa headquarters dahil sa galing. Ngayon, sinasabihan ako ng ganyan. Madam, dahil ba sumama ako kay Commander? Kaya kayo nagalit? Marina Cruz. Oo, nag-aral ka sa ibang bansa. Pero cello ang pinag-aralan mo. Ang paraan mo para manatili dito ay alam nating dalawa. Huwag mong ipaalam sa lahat ito. Manahimik ka. Madam, ang inis ninyo ngayon ay dahil sa akin nagsuot ng damit na hindi akin. Babalik ko na po ito. Walang kasalanan ka. Huwag kang magpakaapi. Isabel, tapos na ba? Madam, patawarin ninyo po ako. Bitawan mo! Isabel, utos ko sa'yo. Humingi na paumanhin kay Lieutenant Cruz. Isabel, utos ko sa'yo. Humingi ng paumanhin kay Lieutenant Cruz. Managinip ka na lang. Okay. Perfect. Ikaw ngayon, parang isang walang utak na babae. Sa harap ng maraming tao, binabastos mo ko. Ang utak mo ay kinain ng aso. Commander, huwag po kayong magalit. Baka nadala lang si Madam. Palagi naman siyang may sakit, kaya siguro siya ganon. Okay lang po ako. Si Commander Ramos ay matino. Paano magagawa yon? Masyado nang siguro si Senyorita Isabel. Sa sitwasyon na yon, at katayuan ni Commander, kahit may mga kabit, ano naman ang mangyayari? Matagal na tayong kasal. Walang anak man lang ang pamilya Ramos. Ano ang karapatan mong pigilan ako? Hindi pa 3 buwan. Ang sanggol ay mahina. At si Miss Reyes ay pagod. At sobrang stress. Di nakuha ang sanggol. Grabe ang pinsala sa katawan ni Miss Reyes. Baka hindi na siya makabuntis. Commander, parang hindi maganda ang pakiramdam ni Madam. Hindi ba dapat hindi ko siya pinapahingi ng paumanhin? Wala kang kinalaman. Ganoon lang talaga siya. Si Lieutenant Cruz ay napakaintindi. Gawin kang kabit. Hindi ba masyadong mababa para sa'yo? Mas maganda siguro kung ibibigay ko sa'yo ang posisyon ko, hindi ba?
Mas mabuti siguro, ibigay ko na sa'yo ang posisyon ko. Mas maganda, di ba? Ano ang ibig mong sabihin? Madam, nagkakamali po kayo. Hindi ko po ibig sabihin yun. Madam, kung mas makakabuti sa inyo, sige lang pong ibuhos. Isabel, walang hiya ka. Tangkang-tangka mong saktan si Marina. Ako ang nang-ape. Since you keep saying I bullied her, I can't just take the blame. Tigil! Commander Ramos! Respetuhin mo ang sarili mo! Gusto mo ba magpakita ng karahasan sa harap ng lahat? Bakit hindi ninyo pag-usapan ng pribado? Isabel, bumalik ka rito! Commander Ramos, Isabel ang nag-iisang anak ni Don Manuel. Ang gulo ninyo ngayon ay napakahiya. Habulin mo siya, at humingi ng tawad. Commander, tapos na yun. Ang natitira lang sa kanya ay ang pangalan. Pero ganito pa rin siya. Baka iniisip niya pa rin na mas mataas sa'yo? Walang epekto sa akin yan. President Santos, nakita mo, siyang nagumpisa. Alam ng lahat yan. Kung ganoon, mas mabuti ng pakasalan ko si Marina. Commander Ramos, pag ginawa mo yan, hindi ka ba natatakot na masaktan si Isabel? Sa tingin mo, may lakas ba siyang hiwalayan ako? President Santos, ito po ang pinakabagong balita. Hiwalay na kayo ni Isabel. Ano? Bigyan mo ako ng kopya! Grabe, totoo ito! May pahayag si Miss Reyes na naghihiwalay na siya kay Commander Ramos. Imposible. Siya na walang ako ay hindi mabubuhay na babae. Paano niya magawang hiwalayan ako? Peke ito. Sa pahayag na ito, may pirma mo, di ba? Ako ang pumirma. Hindi ko alam yan. Isabel Reyes, nagkaroon ka ng lakas ng loob na hiwalayan ako. Hihintayin kitang lumuhod. Tama po kayo, Commander. Isa lang itong pamamaraan ng asawa. Nagagalit lang siya. Gusto kang mapayuko. Commander Ramos, huwag mong kalimutan. Ang iyong hukbo ay dating tauhan ng Reyes. Ang iyong posisyon ay galing din sa Reyes. Ang unang gawin mo ay habulin si Isabel at pakalmahin siya. Sumunod! Ako ang commander ngayon. Nasa akin ang selyo. Ang buong hukbo ay sumusunod lang kay Antonio Ramos. Ang magbanggit pa ng pamilya Reyes ay kalaban ko. Commander, huwag po kayong magalit. Naloko lang si President Santos ni Madam. Ang suplada niya, parang wala kang halaga. Kung ipagpapatuloy mo, baka balang araw lalong hindi kanya iginagalang. President, balita lang. Pumunta si Senyorita Isabel sa headquarters. Parang magpupulong ng buong hukbo. Ano? Bakit hindi ko alam na may pulong ng hukbo? Isabel Reyes, iniisip po bang pag-aari ng Reyes ang headquarters? Commander, sinasanukat niya po kayo. Ngunit, dapat pa rin tayong pumunta at tingnan kung ano ang balak niya. Kung hindi kayo pupunta, ang mga dating tauhan, baka maimpluwensyahan na naman niya. Marina, kumuha ng bantay at sumama sa akin. Kailangan kong pigilan ang kalokohan ni Isabel na yon. Senyorita, nasa Commander Ramos ang selyo. Gusto mong tanggalin siya? Baka hindi maging madali. Huwag mag-alala. Isang tang-alang siya. Maaring utusan ang hukbo at magamit ang pondo. Mas mataas sa selyo. Pinakamataas na simbolo ng headquarters. Ama, ngayon, paparusahan ko ang nagtaksil sa atin. Magbabayad siya. Antonio Ramos. Babawiin ko lahat ng binigay ko, ang karangalan, kapangyarihan, at ang puso ko na ibinigay sa iyo. Mga general, ang pulong na ito ay para sa isang mahalagang anunsyo. Mula ngayon, tatanggalin si Antonio sa lahat ng posisyon at ipapatalsik sa headquarters.
Isabel Reyes, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Walang respeto ka! Anong lugar ito para magloko ka? Baba ka ngayon din! Madam, nalilito ka ba? General Assembly ay hindi lugar para magalit. Ang kalokohan ay hindi respeto sa mga sundalo dito. Tingnan mo, ang pangit ng suot mo. Balitan mo na, sumama ka sa akin. Umalis na kayo! Walang utos ko! Sino ang nagbigay ng lakas ng loob? Antonio, tingnan mo ng mabuti. Tingnan mo ng maigi. Ang pulong ngayon ay para sa'yo. Ritual ng pagtanggal. Isabel, may limitasyon na kabaliwan. Ikaw ay babae lamang. Anong karapatan mong tanggalin ako? Standing here today, I'm not your wife, but Manuel Reyes' daughter. I have every right. Manuel Reyes? Wala na yan. Para sa huling beses, sumama ka sa akin. Antonio! Ayusin mo ugali mo! Itinuring ka ng matandang pinuno bilang anak. Itinuring niya sa iyo ang senyorita at headquarters. Ganyan mo ba siya pinasasalamatan? Respeto sa senyorita. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagbigay ng posisyon mo! Sa harap ng Reyes Battalion, walang karapatan kang magloko. Reyes Battalion. Katatawanan. Sinabi ko na, ang panahon ng pamilya Reyes ay tapos na. Tingnan ang mga ito, mga general na aking pinili. Hanggang ngayon, pinag-uusapan mo pa ang pamilya Reyes? Ang headquarters ay pamilya Ramos na. Ang headquarters ay pamilya Ramos na. Totoo ba? Siyempre! Madam, baka masyado kang nasa loob ng bahay. Baka hindi mo alam. Ang headquarters ay hindi na ng pamilya Reyes. Ang mga batang sundalo ay aking pinalaki at pinagkatiwalaan. Walang kinalaman ang pamilya Reyes. Sila ay tapat lamang sa akin, Antonio Ramos. Sa tingin mo, sa pamamagitan ng mga matandang opisyales, matutuwag mo ang posisyon ko? Nakakatawa. Madam, ang panahon ay nagbago. Ang headquarters ngayon ay batay sa talino. Hindi na pwede ang proteksyon ng ama para mag-utos. Ang panahon ng Reyes ay tapos na. Matagal nang patay tatay mo. Buto niya yabo na. Akala mo pa rin, ikaw ay senyorita? Oo, madam. Kahit gawin mo ang malaking palabas na yon, para lang matakot ang iba. Maliban sa mga matanda, sino pa ang sasang-ayon tanggalin si Commander Ramos? Kung ganon, hayaan na ang lahat. Magbutohan. Commander Ramos, may lakas ka bang hayaan silang magpahayag? Commander, karamihan dito ay iyong inangat. Siguradong sila ay nasa tabi mo. Siya ngayon ay walang kwentang lumalaban. Kung gusto mo mapahiya, sige, papatulan kita. Magbutuhan na! Tanggalin si Commander Antonio Ramos at itanghal ang anak ni Manuel, si Isabel Reyes bilang bagong commander. Ilagay ang kamay. Sangayon ako! Ikaw! Kayo! Ikaw! Kayo! Commander! Itong... hindi maaari! May lakas kayo magtaksil! Nakalimutan na ba? Ako ang nag-promote sa inyo! Ako ang nagbigay sa inyo ang posisyon na yon! Ako, si Antonio Ramos! Hindi si Isabel Reyes! Kayong lahat, walang utang na loob! Puro bulag ba kayo? Ang sinusunod namin ay kinabukasan ng HQ. Si Senyorita, sa husay at tapang, ay mas malakas sa'yo. Kaysa sa'yo, mas hinahangaan namin si Senyorita. Ang HQ, pwede walang ikaw. Pero hindi mabubuhay walang Senyorita. Ako na ba ang masusunod? Antonio Ramos, nakasuspinde ka sa HQ? Ilan lang ang sumuporta sa'yo? Huwag magyabang! Nakalimutan na ba? Nakalimutan na ba? Ang selyo! Nasa Commander Ramos pa ang selyo! Ang selyo. Nasa Commander Ramos pa ang selyo. Sundin ang batas! Ang selyo ay si Pinuno! Walang selyo! Rebelde siya! Nasa akin ang selyo. Isabel, sa pagkakaibigan natin, huling pagkakataon na to. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad. Papatawarin kita sa ginawa mong kasalanan. Antonio Ramos. Ilang taon ka nang nasa posisyon na to, pero wala kang utak.
Wala kang utak. Wala kang utak. Alam mo ba, ang Reyes Command Token ang pinakamataas na simbolo ng HQ. Hindi, Mari. Hindi posible! Hindi maaari! Dala-dala lang ang basurang baka na to. Akala mo makukuha mo ako? At ang buong hukbo. Madam, mas mabuting sumunod ka na lang at umuwi na kay Commander. Kung ipanpapatuloy mo, lalong magmumuha kang katawa-tawa. Kayo ay matitino. Hindi kayo maniniwala sa kalokohang ito. Antonio, nagtatampo ako sa iyo. Ang token na to, nandito na simula ng HQ. Katulad ng harap mismo ni Pinuno Reyes. Matagal ka nang nandito, pero hindi mo pa rin maalala ang pinakamahalagang token ng HQ? Magpapatalsik ng commander at magpapagalaw ng hukbo. Ang selyo ay para lamang sa pang-araw-araw na gawain. Nung ginawa ang token, si Commander Reyes, kasama ang aming mga matandang kapatid, ay naroon. Okay. Magaling ka, Isabel. Sa loob ng maraming taon, nagbigay ako ng lahat sa iyo. Pinaghandaan mo ako. Ang sama mo. Antonio, kung talagang naghanda ako, hindi ka makapasok sa HQ. Bakit pa maghintay? Hindi ako umaasa sa Reyes Command Token. Ikaw ay bulag sa kapangyarihan. Sumunod sa iba. Nagmayabang. Commander, huwag ka makinig! Sumolens! Ngayon, bilang pinuno ng hukbo, ipinapahayag ko. Antonio Ramos, ikaw ay tanggal! Antonio Ramos, ikaw ay tanggal sa hukbo. Isabel, 8 taon. 8 taon tayong magkasama. Bakit mo ako sinaktan ng ganito? Wala man lang ba natitira sa ating pagmamahalan? Ikaw ang unang nagtaksil. Naipublish ng diborsyo. Wala ngayon, wala na tayong relasyon. Wala ng pagmamahalan. Okay. Malupit ka. Huling tanong ko lang. Sigurado ba kayo na susundan ng babaeng ito at magtaksil? Ang sinusunod namin ay utang na loob kay matandang commander at kakayahan ni Isabel. Ikaw na kayang taksilan ang anak ng guro mo. Paano namin ipagkatiwala ang buhay? Handang mamatay para kay Isabel! Handang mamatay para kay Senyorita! Suko ka na, Antonio. Mula ngayon, harapin mo ang paglilitis sa lahat ng iyong kasalanan. Maglilitis? Kayo lang? Ako si Antonio. Paano ako matatalo? Gusto niyong akong arestuhin? Alam niyo ba kung ano ang kailangan para manatili sa hukbo? Isarang pinto! Atake! Sa hukbo. Ito ang nagpapasabi. Sapagkat sumama kayo sa kanya para traidorin ako. Huwag niyong sisihin kung linisin ko ang HQ. At gawin ito, libingan ninyong lahat. Huwag din niyong sisihin kung linisin ko ang HQ. Gawin nating libingan ninyong lahat. Ang matalino ay sumusunod. Para sa isang naluma na Miss Reyes, sulit ba? Sumunod kayo, Commander, sa pagkakaibigan, pwedeng magpatawad. Last chance, kung hindi pa kayo sumuko, huwag ninyong sisihin ang bala. Okay. Kung ganyan, gusto ninyong mamatay, bibigyan ko kayo. Commander! Ikaw, ako mismo ang nag-promote sa'yo bilang captain ng bantay. Kahit ikaw ay traidor. Commander Ramos, paumanhin. Ang tapat namin ay HQ, ang katarungan.
hindi ang iyong pagnanasa. Andang mamatay para sa senyorita! Commander, kami, mga kapatid, napakabuti ni Commander Ramos. Bakit kayo sumusuporta kay Isabel? Magaling, Isabel. Palibasa, lahat ng tao ay sayo. Antonio, hindi mo pa rin maintindihan? Hindi sila ang nagtraidor. Ikaw ang nagtraidor sa lahat na natiwala. Arestuhin ang dalawa. Aresto ang dalawa! Opo! Bitawan ako! Huwag lumaban! Isabel, magagalit ka sa akin. Ako ang commander ng Hilaga at asawa mo, hindi mo ako pwedeng gawin ito! Nang pumasok kayo dito at itinutok ang baril sa mga sundalo, wala ka ng halaga. Hanggang ngayon, hindi ka pa humihingi ng tawad. Harangan ang bibig niya! Isabel! Isabel! Ngayon, ayon sa batas militar, parusahan si Antonio Ramos. Sa investigasyon, ang dating Commander Antonio Ramos ay nagkasala ng 3. Negligensya, walang integridad, pagtataksil. Ayon sa batas militar, tanggalin sa pwesto at imbestigahan. Dahil sa dating niyang serbisyo, patawarin ang buhay niya. Mula ngayon, tanggalin si Antonio sa lahat ng posisyon, ikulong sa headquarters, hintayin ang hatol. Sa Lieutenant Marina Cruz, Tanggalin sa pwesto. Huwag muling pumasok sa Hilaga. Hindi pwede! Bitayin! Opo! 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 Umalis! Hindi ako kakain! Paupuin niyo si Isabel! Gusto kong makita siya! Paupuin niyo siya! Nasaan si Isabel? Paupuin niyo siya! Paupuin niyo siya! Paupuin niyo siya! Isabel! Takot mo makita ako? Isabel, sa wakas, lumapit ka na. Isabel, sa wakas, nagawa mong harapin ako. Nasaan si Isabel? Paupuin niyo siya! Si Commander Reyes ay nasa pagsasanay. Walang oras para sa bilanggo. Takot siyang harapin ako. Alam niya kasi na siya ang may kasalanan. Hanggang ngayon, sa tingin mo, lahat ng kasalanan ay sa iba? Hindi ba? Ano kasalanan ko? Si Isabel ang may kasalanan. Bilang asawa, nilagay niya ang asawa sa kulungan. Hayaan akong sabihin kung saan ka nagkamali. Alam mo pa ba ang labanan sa itim na ilog? Sumugal ka ng husto at halos masira ang 3rd Battalion. Kung hindi dumating si Commander Reyes. Walang katotohanan! Ako nagtagumpay sa laban na yun! Ano ang ginawa mo? Ha? Maling decision mo! Nasira ang flanks! Kung hindi si Commander Reyes ang nagutos ng padrikas, matagal na natalo kayo! Hindi posible! Alam kong taga kay Isabel ka. Hindi posible! Alam kong taga sa kanya ka, kaya ka sumasang-ayon sa kanya. Huwag mong akong lokohin! Tingnan mo! Linawin mong tingnan! Itong labanan sa itim na ilog, ito ang tunay na dokumentasyon.
Heketo. Para protektahan ang iyong dangal, ginawang classified at itinago. Ngayon, alam mo na ba ang iyong pagkakamali? Bakit niya? Bakit hindi niya sinabi? Dahil hindi mo matanggap na mas magaling siya. Hindi posible. Hindi posible. Imposible. Siya ay isang babae lamang. Paano niya malalaman ang mga ito? Antonio, talagang bulag ka! Ikaw lang ang nag-iisip na babae lamang siya! Commander Reyes, nagsanay ng taktika kay matandang commander, namunyo sa digmaan, sa pag-utos ng digmaan. Mas magaling siya sa iyo. Hindi. Hindi ako naniniwala. Tsaka, ang ginawa ni Commander Reyes para sa iyo, sapat na! Antonio, sa tagal mong naging commander, hindi ka man lang nagtaka kung saan nanggagaling ang pondo ng malaking hukbo? Sa pamamagitan lang ng iyong mga panloko, maipapalago mo ang malaking hukbo? Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig mong sabihin, si Isabel ang gumawa ng lahat? Oh, tama! Si Commander Reyes! Siya ang paulit-ulit na nagpuyat para sa iyo, nangalap ng pondo, para kay Antonio! Para kay Antonio, makapahinga ng mahimbing! Ngunit mahina ang katawan niya. Maliban sa pag-charity, karamihan ng oras niya nasa bahay lang. Dahil nasugatan para iligtas ka! Si Commander Reyes, tinamaan ng shrapnel sa baga at nagkaroon ng sakit. Alam mo pa ba, si Commander Reyes natulog sa kama ng 3 buwan? Dahil iligtas ka, sumugod sa kampo ng kalaban. At nang lumabas, nagkaroon ng miscarriage. Sabi ng doktor, hindi na siya makakabuntis. Sabi ng doktor, hindi na siya makakabuntis. Senyorita, Commander Ramos ang may kasalanan. Kahit ituloy mo ang gaway niya, huwag mong ipagpalit ang iyong buhay. Hindi pwede. Kailangan kong ipagtanggol ang linya. Para hindi ka mag-isip ng kung ano-ano at magpanggap. Antonio, ikaw... Hindi pa 3 buwan, mahina ang sanggol. Dagdag pa si Miss Reyes ay araw-araw pagod at sobrang stress. Ang sanggol, hindi na nakuha. Mayroon kaming isang anak. Lieutenant Garcia, hayaan mo akong makita si Isabel. Gusto kong tanungin siya. Huli na! Sabi ni Commander Reyes, sa buong buhay, hindi na kayo magkikita. Lieutenant Garcia, pakiusap. Hayaan mo akong makita si Isabel. Gusto kong humingi ng tawad. Isa lang. Huling beses na. Magayos ka. Palitan mo ng damit. Kumain ka. Sumama ka sa akin. Lola? Lola? Bakit po kayong nandito? Nabasa ko sa diaryo na nag-divorce kayo ni Isabel. Itatago mo pa sa akin? Antonio, naliligaw ka. Lola, pasensya na kay Isabel. Deserve ko ang lahat. Alam kong nakakulong ka. Nilabag ko ang dangal para humingi kay Isabel na bigyan ka ng buhay.
Dahil sa dati nating relasyon, pinayagan niya tayong umuwi. Halika, umuwi na tayo. Umalis na tayo. Umuwi na tayo. Apo. Hindi, Lola. Hindi ako pwedeng umuwi ngayon. Mananatili ako. Itatama ko ang pagkakamali. Babangon ako muli. Gusto kong maging karapat-dapat kay Isabel. Apo, wala ka ng lahat ngayon. Paano ka babangon muli? Huwag nang magpakatanga. Umuwi na tayo. Kayang-kaya kitang buhayin. Hindi po, Lola. May Lieutenant Cruz pa. May pera pa siyang binigay ko. Kilala niya mga eksperto. Kung makita ko lang siya, may pag-asa pa. Lola, maniwala po kayo. Hindi ako pwedeng umalis. Ang pera na ito, kunin mo muna. Alalahanin mo. Last chance mo na ito. Salamat, Lola. Maniniwala po kayo. Mapapatawad din ako ni Isabel. Marina, buksan mo! Ako to! Buksan mo na! Maria! Buksan mo! Marina! Marina! Cruz! Labas ka diyan! Nagawa ba ni Isabel na saktan siya? Marina Cruz! Sino yan? Ang inay mo! Ate, hahanapin ko po si Miss Cruz na nakatira dito. Alam niyo po ba kung saan siya pumunta? Naglipat na. Kahapon pa. Sumama sa lalaki. Alam mo, huwag kang maingay. Umalis ka na. Lalaki. Marina! Marina! Ako to! Ako si Antonio. Lumabas na ako. Bakit ka lumipat dito? Mr. Ramos, may kailangan ka? Marina, yung perang binigay ko, yung 300,000, ilabas mo na. Kailangan ko yan. Kailangan ko ng pera. Prang, naubos na? Umuwi ka na. Ano? Naubos na? Paano naman? Yung libo-libong pera sapat na sa 3 buhay. Antonio, tingnan mo ang sarili mo. Pinagbuhisan ni Isabel tulad ng asong gala. Ngayon pa, umaasa sa babae? Ano sabi mo? Sa tingin mo, bakit ako sumama? Dahil noon, ikaw ang commander. Ngayon, hindi ka karapat-dapat. Ang sinusundan ko ay ang posisyon ng commander, ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan! Hindi ako tulad ni Isabel na tanga na walang hinihinging kapalit. Ikaw, bakit ka naging ganito? Uulitin ko. Walang nararamdaman ako. Paano mabago? Ngayon, ikaw ay isang asong gala walang kwenta. Ikaw! Ulitin mo! Ulitin mo! Balik mo ang pera ko! O patayin kita! Bitawan mo ako! Okay. Bitawan mo ako! Kukunin ko lang. Maghintay ka. Kukunin ko lang. Antonio! Hanggang ngayon, tanga ko pa rin! Marina! May lakas ka pang lokohin ako! Nabulag talaga ako. Para sa babaeng ito, nilabag ko si Isabel. Mahal pa rin ako ni Isabel. Mabalik ako kay Isabel. Hihingi ng tawad. Balik ko ang kapangyarihan. Uuwi ako at tutuhurin ko ang puta. Commander,
Ang tagapamahala ng armas, biglang pinalitan ng tunay na amo nila. Malakas ng koneksyon niya at maraming lihim. Baka siya magsalita ng bastos. Mas mabuti siguro, hayaan muna ang mga opisyal na kausapin sila. Hindi kailangan. Ang balita na ako ang pinuno, hindi dapat itago. Dapat akong lumabas. Prepare, as planned. Opo. Boss, para sa negosyong ito, ako na lang ang kausapin sila. Pinuno ka ng Timog Bayan. Para sa simpleng bagay nito, sobrang panganib. Hindi ka ba natatakot na makilala? Takot siyan? Negosyante lang ako ngayon. Basta huwag mong sabihin, si Commander Isabel Reyes ang tunay kong target. Pumasok. Kayong dalawa? Kayong dalawa? Kayong dalawa? Oh, naalala pa ninyo ako, Commander Reyes? Isabel, halika. Anak ito ni Tito Lim, si Miguel Lim. Magtira siya sa bahay ng 3 buwan. Ipakilala mo siya sa paligid. Kumusta? Si Isabel Reyes. Kumusta? Paano ko makakalimutan? Di mo ako mahabol sa kabayo. Ilang beses ka pa umiyak. Wala nang balikan ang nakaraan. Hindi ko akalain na lumaki ka ng ganyan at naging arms dealer. Kung noon pa lang ay naging mabait ako sa'yo. Baka ngayon, bigyan mo ako discount. Di mo kayang talunin si Commander Reyes. Nasa kanya ang hilagang bayan. Sa muling pagkikita, talagang isang bayan. Mapag-usapan kayo. Isang karangalan. Isabel, ano kailangan mo? Walang pag-aalinlangan. Salamat sa pagtanggap, Commander Reyes. Sana makarating kayo sa aking imbitasyon. Isabel! Sino siya? Kayo! Ano ba pakialam mo? Bitawan mo ako! Isabel! Di ka talaga mapakali. Ilang araw lang, may lalaki ka na. Walang galang! Bakit ka narito? Isabel, alam ko na lahat. Narito ako dati. Nagkamali ako. Magsama tayo muli. Imposible. Umalis ka. Huwag ka magpakita sa harap ko. Bakit ka tumatawa? Bakit ka tumatawa? Sino ka pa talaga? Ninalandi mo asawa ng iba. Anong balak mo? Walang kwenta ang sinasabi mo. Sa pagkakalam ko, Commander Reyes ay single na. Ikaw naman, parang wala ng karapatan sa kanyang pribadong buhay. Tungkol sa aking pagkatao, hindi ka karapat-dapat. Sapat na. Wala na akong sasabihin sa'yo. Umalis ka. Isabel, huwag kang mag-alala sa taong walang kwenta. Tungkol sa supply ng armas, tutulungan kita. Armas, kailangan ni Isabel na yan. Di alam kung saan galing ang lalaking yan. May karapatan ba siyang makipagkompetensya? Isabel, hintayin mong resolbahin ko ang problema. Malalaman mo na ikaw lang. Sa oras na yun, sigurado akong mapapabalik kita. Commander Reyes, hapon na. Kahit busy, kumain ka pa rin.
Wala bang pagkakataon na maimbitahan kita para mag-almusal? Hapon na pala. Pasensya na. Ako na ang magbayad. Eh di ako, may utang na naman sa'yo. Isabel, ayos ka lang? Ikaw kasi, masyado kang pinipilit. Gusto mong gawin lahat. Stable na ang sitwasyon. Dapat mo maglaan ng oras para magpahinga. Bagong ko lang hawakang hukbo. Ang bagay na ito, hindi kasing simple ng iniisip mo. Ngunit hindi pwede masyadong pagod. Kung ikaw ay bumigay, ano ang mangyayari sa hilaga? Isabel! 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 Tulong! Isabel, nagsisisi na ako. Dapat hindi ko binigay ka sa kanya. Kung sana pinanindigan ng loob, baka hindi ka nasa sitwasyong ito. Isabel, halika. Halika. May masakit ba sa'yo? Mas maayos na ba? Uhaw ka ba? Ako na maglalagay ng tubig. Miguel, magpahinga ka na. Hindi ako uhaw. Isabel! Magpahinga ka na! Isabel, punasan mo ang pawis at magpahinga. Salamat, Miguel. Walang anuman. Uminom ka ng tubig? Dahan-dahan. Miguel? Bakit ka ganyan kabait sa akin? Sa totoo lang, mula pagkabata, nais kong maging ang taong nasa tabi mo. Ang lahat ng ginawa ko para lang sa sandaling ito. Ano? Isabel, naalala mo pa ba kung paano tayo naghiwalay? May tao ba? Tulong! Miguel! Miguel! Ikaw ba dyan? Miguel! Isabel! Miguel, huwag kang matakot. Tutulungan kita. Miguel! Isabel! Huwag na ako! Umalis ka! Huwag ka nang magsalita. Hindi kita iiwan. Miguel? Miguel! Miguel! Gumising ka! Hang in there! Ilalabas kita dito! Sumunod! Ang sulog na yun para kay Don Manuel. Ikaw ang nadamay. Para sa iyong kaligtasan, hinatid ka ni Tito Lim. Mula nun, hindi na tayo nag-usap. Sa totoo lang, hindi yon ang huling pagkikita natin. Umuwi ako para hanapin ka. Sa totoo lang, hindi yon ang huling pagkikita natin. Umuwi ako para hanapin ka. Isabel! Ama, ang anghay ko, kukasal lang kay Antonio. Kung hindi kayo pumayag, papatayin ko ang sarili ko. Ikaw!
Tingnan mo siya! Niloko lang ng isang walang kwentang binata! Tito Manuel, huwag po kayong magalit. May sariling pasya si Isabel. Ikaw ang para kay Isabel. Kung nasa tabi mo si Isabel, Tito Manuel, pakiusap po, payagan niyo na po siya. Basta siya ay ligtas at masaya. Kung iyon ang kanyang kaligayahan, kung ako man o hindi, walang importansya. Nandun ka pala noong araw na yon. Isabel, nagsisisi na ako. Hindi dapat ako ko. Doon, o dinala ka na lang. Hindi ka sana nagtiis ng sakit. Hayaan mo akong alagaan ka. Pwede ba? Miguel, Ako. Pasensya na. Ang sitwasyon sa Hilaga ay hindi pa maayos. Maraming gawain sa headquarters. Ang mga bagay tungkol sa pag-ibig. Wala akong panahon para dito. Naiintindihan ko. Isabel, hindi mo kailanman kailangang humingi ng tawad. Hindi kita pipilitin, pero ngayong beses, hinding-hindi na kita bibitawan. Hihintayin kita hanggang maayos ang gawain. Hanggang handa ka na lumingon sa akin. Commander, may balita mula kay Boss Lim. Pinadala niya ang kanyang bantay sa timog. Darating sa Hilaga bukas. Ganyan ba kalaki ang kanyang ginawa? Wala na. Since nasa daan na, ayusin na lang. Salamat kay Boss Lim. Opo. Boss, gusto ni Antonio kausapin tayo tungkol sa armas sa Hilaga. Sa tingin ko, hindi siya mapagkakatiwalaan. Tatanggihan na lang ba natin? Hindi kailangan. Siya na mismo ang lumapit. Siyempre, tanggapin natin siya. Siya na mismo ang lumapit. Siyempre, tanggapin natin siya. Nunet, hindi po ba kayo nag-uusap na yon kay Commander Reyes? Para lang makita ni Isabel ang tunay niyang kulay. Mahalaga sa kanya ang pagkakaibigan. Kung magpakaawa si Antonio, baka magbago ang loob niya. Gusto kong sa dula na ito, matapos na ang pag-asa ni Antonio. Got it. Ako na po ang bahala. Boss Fernandez, paano ang opinyon ng kumpanya ninyo? Wala anuman, Mr. Ramos. Hindi pa po ako boss. Tawagin niyo na lang akong Manager Fernandez. Please. Mr. Ramos, kahit na ang aming boss ay humahanga sa iyong kakayahan. Pero, may problema ba? Nalaman namin ang status mo. Isang nasuspinde. Ano ang iyong garantiya na ikaw ay seryoso sa negosyo? Manager Fernandez, hindi niyo alam. Si Commander Isabel Reyes ay mahal na asawa ko. Sa pagkakataong ito, nag-away lang kami ng kaunti. Sa pagkakataong ito, tutulungan ko siyang ayusin. Ang problema sa armas. Since you're so confident, I'll take the deal. Maganda! Masaya ako makipagnegosyo. Masaya din kami. Mr. Ramos, magtuli ka. Sure. Isabel, pagkuha ko ang armas, wala ka ng dahilan. Tangging ako. Ang kontrata ninyo kay Mr. Lim ay handa na. Ang natitira ay ako na ang bahala. Hindi po kailangan ninyong lumabas. Miguel is my friend. Ngayon, tinulungan niya tayo muli. Para sa kanya, dapat akong lumabas. Opo. Sige, paksatin ako.
May importante akong sabihin kay Isabel. Hindi ka dapat narito. Isabel, makinig ka. Alam ko kailangan ng headquarters ng armas. Nakapag-usap na ako sa negosyo ng armas. Maayos na ang lahat ng kagamitan. Basta bumalik ka sa akin. Policy siya. Opo. Isabel, alam kong galit ka. Ngunit tungkol ito sa HQ. Huwag mong ipagsapalaran ng Hilagang Bayan. Walang utang na loob. Nung tinutukan mo ako ng baril, bakit hindi mo naisip ang kaligtasan ng Hilaga? Yun ay nakaraan na. Tinutulungan kita ngayon. Antonio, naninirahan ka sa iyong panaginip? Akala mo kailangan pa kita? At kailangan mong iligtas ako? Tingnan mo mabuti. Ang nasa harap mo ay si Commander ng Hilaga. Ang aking problema, kayang kong ayusin. Ikaw ay isang estranjero na... Lieutenant Garcia. Bitbitten. Isabel, pinapunta ko si Manager Fernandez para pag-usapan ng armas. Kung palisin mo ko, sinampal mo siya. Galit si Manager Fernandez. Tingnan natin ang Hilagang Bayan. Paano makabili ng armas? Manager Fernandez? Tama. Mag-isip ka. Mas mabuting kausapin mo ako. Kung hindi, isang salita lang niya. Ang Hilagang Bayan mo, walang makukuhang bala. Imbestigahan si Manager Fernandez. Opo. Nanginginig ka na? Isabel, alam kong mayroon pa rin ako sa puso mo. Kung tumango ka lang, ipapangako ko na si Manager Fernandez, hindi ka papahirapan. Antonio, hindi ko akalain wala ka na ng lahat, pero mayabang pa rin. Ano bang iyong lakas na akala mo kontrolado mo ako? Isabel, nagagalit lang ako kanina. Matagal na tayong magkasama. Hindi mo ako pababayaan. Tama? Makalimutan ko na ang masasakit na alaala. Magsimula tayo muli. Magsimula muli? Palayasin ng taong ito! Opo. Isabel, kung magkabalikan tayo, malulutas ang lahat. Bakit hindi mo maintindihan? Antonio, matagal na tayo, pero hindi mo pa rin ako kilala. Ako si Isabel Reyes. Walang atrasan ang aking desisyon. Walang atrasan ang aking desisyon. Ang desisyon ko? Hindi ko binabalik. Isabel, kalmahan mo. Ang lahat ng ito, para sa'yo, para sa headquarters. Ang pinakamatalinong desisyon ko ay ang palayain ka sa akin at sa headquarters. Isabel, kapag naiwan mo ito, sisisihan mo ito. Sisisihan ko ano? Manager Fernandez, dumating ka rin. Bakit kasama si Manager Fernandez? Siya ang aking amo, si Mr. Miguel Lim. Siya rin ang tagapagdesisyon ng armas. Ano? Mr. Ramos, si Mr. Lim. Pinuno ng Timog Bayan, nandito para kausapin si Commander Reyes. May tanong ka ba kayo? Sinong amo mo? Pinuno ng Timog Bayan. Mr. Ramos, dapat maintindihan mo na, ang kanakot mo kay Isabel, wala sa simula pa lang. Kaya pala, Boss Lim, kabisado mong gawain. Akala ko lang... Sa harap ni Commander Reyes, Miguel ay magiging kaibigan mo lang. Niloloko mo lang ako. Gusto ko lang ipaalam ang katotohanan. Ang katotohanan, Mr. Ramos, sana yon? Wala kang karapatan labanan si Isabel. Sana yon? Wala kang karapatang makipaglaban kay Isabel. Di pwede! Di pwede yan! Manager Fernandez, sumang-ayon ka sa pakikipagtulungan ko! Tama. Ako ang nag-utos sa kanya na sumang-ayon. Ngunit sayang, gagamitin mo pa ang negosyong ito para akusahan ako. Hindi ko ito mapapayagan. Miguel, huwag mo sayangin ang panahon. Alam ko na. Kayo dalawa, nagkasundo kayo para asarin ako, no? Isabel Reyes, akala ko matino ka. Di ko akalain. Ilang araw lang sumubsob ka na sa ibang lalaki. Pikitin mo ang bibig mo. Magliba ka pa kay Isabel. Subukan mo lang. Bakit? Nakita ko ang kahinaan mo, no? Kayo dalawang walang hiya. May lakas kayong gawin ito. Takot pa kayong sabihin. Binabalaan kita. Magliba ka pa? Subukan mo lang. Itatapon kita dito. Magmura ka pa. Sigurado ka bang gusto mong dalhin ka palabas?
Pinunong Timog Bayan, nagpapatuloy sa luma kong babae. Suntukin mo! Suntukin mo pa! Ipapakita ko sa lahat ang inyong pagkakasala at paano kayo nangaapi. Sumalens ka! Isabel, pinapahamak mo ang kama mo laban sa akin? Miguel, huwag mong marumihan ang iyong kamay. Dahil kay Lola, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung may susunod, ang kulungan ng HQ ang iyong bagsakan. Hatid niyo si Mr. Ramos. Copy. Gagawin nyo! Ako ang dating commander nyo! Para sa senyorita to! Ang suntok na to para sa lahat ng sundalo na pinaparusahan ka! Alang-galang, ako si Antonio Ramos. Pinuno ng Hilaga ang inyong lahat. Walang utang na loob. Wala ka na bang hilo? Sumunod ka sa akin. Lola, bakit? Bakit lahat ay nagtaksil sa akin? Bakit? Antonio, hindi mo pa ba naiintindihan? Ang kakulangan, maaring pagbutihin. Ang sistema, maaring baguhin. Ngunit kung ang puso ay hindi matuwid, lahat ay wala. Isipin mong mabuti. Simula nang maging commander, ano ang ginawa mo? Pinaboran ang masasamang tao. Pinahiya ang asawa. At ikaw, pinuntirya mo ang mga kasamahan mong lumaban. Ang mga ito, alin ang tama? Ang maling ginawa mo, pananagutan mo. Tumayo at sumunod. Ang panalo ang hari. Kung hindi ako nagpabaya, paano ko matatalo ng babae? Lola, nagsisisi na po ako. Ngunit pakiusap, pakitulungan po akong makita si Isabel. Gusto ko siyang humingi ng tawad ng harapan. May muha ka pang banggitin si Isabel? Ang sakit na ginawa mo sa kanya. Hindi mo ba alam? Opo, walang iya ko. Ngunit Lola, ito na po ang huli. Kikita ko nang siya, hihingi ng tawad ng harapan, tapos alis na. Hindi ko siya hahabulin. Pakiusap po, Lola. Sa pag-alis na ito, baka hindi na makita. Pagbigyan na lang ang huli niyang kahilingan. Ay. Sige, ipagtatanggol ka ng lola mo. Alalahanin mo ang sinabi mo. Kung sakaling saktan mo si Isabel, hindi ka mapapatawad ng lola. Commander, bago umalis si Lola Ramos, gusto kayong makita at magpaalam. Sabihin kay Lola Ramos, pupunta ako on time. Maghanda ng regalo. Maghanda ng regalo. Opo. Isabel, alam kong respeto mo si Lola Ramos, pero nandoon si Antonio. Baka abusuhin ka niya. Tanggalin na lang natin. Lola Ramos ay mabait sa akin. Siya ay makatuwiran. Habang nandun siya, hindi magagawa ni Antonio ang masama. Parang hindi ako mapakali. Paano kung ipahiya ka niya? Samahan kita. Miguel, alam ko ang iniisip mo. Ngunit ito ay pribado usapan. Magtiwala ka. Kaya ko ito. Antonio, alalahanin mo ang iyong posisyon. Pagdating ni Isabel, maghiwalay kayong maayos. Huwag akong biguin. Got it. Nandito na si Isabel.
upuan mo. Upo na po, Lola. Alam kong alis ka ng Hilaga, kaya ako pumunta para magpaalam. Isabel, hiya akong makita ka. Ang anak na ito, maraming kasalanan. Hay nako, pinuntahan mo pa ako. Pag uwi ko sa probinsya, sisiguraduhin kong disiplinahin ko siya. Hindi ko hahayaan na abalahin ka niya. Lola, huwag po kayong ganyan. Nung dati, itinuring niyo akong tunay na apo. Naalala ko ang kabutihan niyo. Hay nako, wala kaming karapatang magkaroon ng apo. Wala kaming karapatan. Isabel, si Miguel Lim, alam ba niya na hindi ka makabuntis? Si Miguel Lim, alam ba niya na hindi ka makabuntis? Antonio, ano ang sinasabi mo? Isabel, totoo ba ang sinabi niya? Isabel, tingnan mo. Ang bagay na ito, alangan namang tanggapin ng lalaki. Isa lang akong makatanggap. Kung hindi ka magagalit, pwede pa natin hanapin ibang babae para magkaanak. Ilalagay sa pangalan mo, para hindi ka maging walang lahi. Ayok, isang tao ba ang nagsasalita? Lola, bakit hindi ako mabuntis? Dahil noon, habang iginuguwa ko kita, ako'y nagkaroon ng pagkalaglag. Nawasak ang aking katawan. Gagamitin mo pa ngayon para akong takutin? Yun ay tapos na. Huwag mo nang banggitin. Imbis na magpasalamat, pasyensya ka na. Napabayaan ko ang bata. Pinahihirapan ka niya. Isabel, muling magsimula tayo ha? Ako'y magiging mabuti sa'yo. Lola Ramos, ingat po kayo. Kung may problema kayo, ipahanap niyo ako. Mahal na bata, Pamilya Ramos ang may kasalanan. Huwag ka nang magsalita. Wala ka pa ring pinagbago. Isabel, hindi na ako makakaharap sa iyo. Tayo ay aalis na ng Hilagang Bayan. Lola, ingat po. Mag-ingat po sa biyahe. Isabel, ako... Alis na! Ako... Antonio, makinig ka kay Lola. Huwag ka nang gumalik dito. Narinig mo ba ang sinabi ni Lola? Antonio! Saan ka pupunta? Antonio? Saan ka pupunta? Ano ang ginagawa mo? Marina, ibalik mo ang pera ko! Nalulunod ka na ba? Kung ganyan ka pa, tatawag ako ng tulong. Ang perang yan, huli kong pag-asa! Kinuha mo pera ko, tapos aalis ka ram? Uy, ano ang nangyayari dyan? Tulong! Nananakaw! Tulong! Tulong! Nananakaw! Tulong! Nagnanakaw? Kinuha ko na pera ko! Kung hindi mo ibabalik pera ko, hindi ka makakaalis! Oh, Antonio! Tigil, Antonio! Bituan mo ako, baliw! Wala na ang pera! Wala na ang pera. Buwis mo na lang! Ang pagbagsak ko, ang sitwasyon ko ngayon, sira ulo mong babae, kasalanan mo to. Antonio, ingat! Antonio, ikaw ang nagpilit! Lola! Condolence. Nang lumaban si Marina, binira siya sa harap para nabayaran na ang paghihigante para kay Lola. Pinag-utos ko na kay Lieutenant Garcia. Nasamahan ka. Dalhin si Lola sa probinsya. Ang perang ito ay sapat para sa libing ni Lola. Mag-ingat. Isabel, hindi mo ako kayang iwan. Mahal mo pa ako, hindi ba? Dahil kay Lola, simulan natin ulit. Simulan natin ulit.
Bitiwan mo siya! Isabel, ayos ka lang? Wala lang. Sa harap ni Lola, hindi kita papatulan. Ikaw ang may kasalanan! Kung hindi ka ng away, baka nasa tabi ko na si Isabel! Miguel, hayaan na si Lola. Isabel Reyes! Kung hindi ka nagpilit mo divorce, hindi sana dumating si Lola dito. At hindi sana siya namatay. Hihiganti ako sa'yo. Isabel, tingnan mo ako. Hindi mo kasalanan ang nangyari kay Lola Ramos. Ngunit napakabuti ni Lola. Hindi siya nararapat sa ganitong kapalaran. Naalala mo pa nung bata tayo? Tuwing nakikita natin ang mga walang tahanan, palagi mo akong hinahatak para bumili ng siopaw. Hihintayin mo makakain sila bago ka umalis. Ngayon, palagi ka rin naglilingkod sa Hilagang Bayan para sa mga nangangailangan. Paano mo nalaman to? Dahil palagi kitang sinusubaybayan. Isabel, ang kabutihan mo ay hindi nagbago. Ngunit hindi dapat parusahan ang sarili. Kung may kaluluwa si Lola Ramos, ang ayaw niyang makita ay ang paghihinala mo sa sarili. Ngunit maiwasan ito kung noon ako ang naghatid kay Lola. Si Antonio ang may sala. Si Marina, ginawa mo na lahat ng iyong makakaya. Promiso mo, huwag hayaang maapektuhan ka ng kasalanan ng iba. Salamat, Miguel. Anong ipinapasa ni Lola? Bigay mo na. Nasa doon. Sumama ka sa akin. Antonio, lumabas ako dahil sinabi mong huling-hiling ni Lola. Anong laro mo ngayon? Masama ang gana ni Isabel. Ipapadala ko itong pastries. U-turn, pabalik sa bahay Reyes. Opo. Madali! Nawawala si senyorita! Anong nangyari? Sino ang dumating? Si Antonio. Sabi niya may gamit ni Lola na ipapasa. Kaya si senyorita lumabas para makipagkita. Abisuhan si Lieutenant Garcia. Isara lahat ng exit. Ilabas lahat ng tao. Imbestigahan si Antonio sa lahat ng posibleng hideout. Bilisan! Opo. Antonio! Pinagkulong mo ako dito? Ano ang balak mo? Ginagawa ko. Pinapaalam si Lola. Naghintay kang magising para singilin ka. Anong singil? Ikaw! Kung hindi ikaw ang nagpa-investigador, hindi makikita ni Lola. Hindi magmamadaling pumunta at hindi mamamatay. Kaya mo ako dinala. Para patayin ako. Para kay Lola. Patayin ka? Pinaka-iniibig ka ni Lola. Pinaka-gusto niya na ikaw ang asawa ko. Gusto kitang buhay at manatiling asawa ko. Para sa buhay ni Lola, ipagbabayad ng Hilagang Bayan, ilabas ang selyo at token. Ititira ko ang buhay mo at manatiling Commander's wife. Kumusta? Bigay mo lang ang selyo at token. Babalik tayo sa dati. Hindi ko ipapasa ang Hilagang Bayan sa tulad mo. Walang hiya. Isabel, pasensya na. Napahamak ka. Nagalit lang ako. Patawarin mo ako, ha? Walang pag-asa. Hindi kita mapapatawad. At hindi ko ipapasa ang Hilagang Bayan sa tulad mo.
Hindi mo tanggapin ang mabuting usapan? Ang kutsilyong ito, ang pumatay kay Lola. Ilang dugo ang nawala. Gaano kasi sakit? Mas mabuti na maranasan mo rin ang kutsilyong ito. Ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin mo? Putulin ko ang daliri mo. Palitan ng selyo. Antonio! Bitawan siya! Umatras kayo! Kung hindi, putulin ko ang leeg niya! Antonio, dahil kay Lola Ramos, bitawan mo siya. Hayaan kitang mabuhay. Nasa akin siya. Takot ako saan? Kayong dalawa. Mahal mo siya, di ba? Gusto mong mabuhay siya. Gawin mo ang sinabi ko. Gusto ko putulin mo ang kamay at paa mo. Gusto kong ikaw mismo siraan ang iyong mga kamay at paa. Ngayon, mismo! Miguel, huwag kang makinig sa kanya. Tigil! Ako na lang. Huwag mo siyang saktan. Mr. Lim! Miguel! Isabel, tingnan mo. Siya ang pinili mo. Pinuno ng Timog Bayan para sa isang babae. Wala ng dangal. Para sa'yo, sinira niya ang sariling binti. Ang sabi nila, habang hindi ko alam, may relasyon na kayo. Magaling kayong dalawa! Walang mali sa aking hinala! Antonio! Walang hiya. Bitawan siya! Antonio, kung sakaling saktan mo siya, sisiguraduhin kong hindi ka makamatay. Totoo ba? Bitawan siya! Depende sa gagawin mo. Pinuno, Lim! Magpatuloy! Okay. Miguel, huwag mo akong tulungan! Huwag mo akong tulungan! Isabel, ako naman ang magliligtas sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko makalabas ka ng ligtas. Miguel! Miguel, gumising ka. Hindi. Ilalabas kita dito. Alice! Magaling kayong dalawa. Sa harap ko pa, kayong nagpapakita ng pag-ibig. Gawin mo! Kung hindi, papatayin ko siya! Gawin mo! O papatayin ko siya! Miguel, huwag mo akong intindihin! Antonio, ganon ka pa rin. Puro lang panlalamang ang alam mo. Sumilens ka! Alam mo, kahit mamatay ako dito, hindi kita papayagan. Ako at Hilagang Bayan, wala kang makukuha. Isabel! Mag-ingat! Pinigilan siya! Bitawan ako! Kailangan nating pigilan ang dugo. Kunin ang medkit. Opo! Isabel! Miguel! Walang magandang mangyayari sa inyo! Kahit ako'y patay, hindi ko kayo titigilan! Hilagang Bayan ay akin! Ang komandante ay akin! Isabel, ikaw din ay akin! Akin ang posisyon! Ikaw rin, Isabel! Akin ka! Kayo dalawa, mga bulag! Traitores! Alam niyo ba kung sino ako? Ako ang commander ng Hilaga! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Blinded siya ng kapangyarihan. Sa mga taon, hindi niya ako minahal. Hindi niya minahal ang Hilaga. Ang minahal niya ay ang walang kabuluhang kapangyarihan at ang mataas na posisyon ng commander. Commander, tama! Ako ang commander! Dalhin ang aking selyo!
Dalhin ang aking selyo! Papamunuan ko ang hukbo! Pinigilan siya. Tuloy na siyang nabaliw. Saan ang selyo ko? Saan ang selyo ko? Saan ang selyo ko? Bigay nyo! Idakip siya. Ikulong. Hintayin ang hatol. Bigay ang selyo ko! Bigay ang selyo ko! Saan ang selyo ko? Miguel, bakit ka nandito? Halika! Hindi pa gumagaling ang sugat mo. Huwag kang maglakad-lakad. Masikip sa loob ng bahay. Marinig ko kasi ang dami mong ginagawa, hindi ka na kumakain. Kaya pinagluto ako ng sopas para sa'yo. Itong to, gaya pa rin ng dati na sopas. Pinakamabisang pampahaba ng buhay. Subukan mo. Miguel, bagong maayos ang hilaga. Sa ngayon, gusto ko lang sundin ng ama. Pamunuan ng hukbo. Protektahan ang mga tao. Ang iba pa, wala akong panahon. Isabel, sa totoo lang, hindi mo na kailangan ipaliwanag. Naiintindihan ko. Ang totoo, bilang pinuno ng Timog, nais kong pag-usapan ang pagkakaalyansa ng dalawang bayan. Alliance? Yes. What do you mean? Sa pagkakaalyansa, magbubukas tayo ng ruta, magtutulungan sa paaralan, magtutulungan sa seguridad para sa mga tao makapamuhay ng tahimik at masaya. Okay, para sa mga tao. Tinatanggap ko ang alyansa.